Nagkaroon ng pag-aaklas ang mga Pilipinong walang kalayaan sa diktador na Pangulong Marcos. Sa loob ng 4 na araw nangyari ang People Power Revolution, February 22, 23, 24, 25, 1986. Umpisang nagtipon ang mga tao sa EDSA labas ng Camp Crame. Tumiwalag sa administrasyon ni Marcos si Juan Ponce Enrile, former Defense Minister, at si Fidel Ramos, former Vice Chief of Staff. Dapat matapos na ang pamumuno ni Marcos sa atin. Si Jaime Cardinal Sin o isang Archbishop ng Manila, pinukaw ang mamamayang Pilipino at lalo pang dumami ang mga taong pumunta sa EDSA at sumuporta sa panawagang patalsikin si Marcos. Doon na rin dumating ang mga militar sakay ng mga tangkeng pandigma. Di tayo alis dito. Magpapadala ako ng pulutong ng mga sundalo. Nagbanta ang kampo ni Marcos na aatake ito, pero patuloy na lumalaki ang bilang ng taong nag-aaklas laban sa kanyang administrasyon. Naudlot ang pag-atake ng kampo ni Marcos sa Camp Crame. Nagdesisyon ang Pangulong Marcos na hindi siya bababa sa pwesto, ngunit lilisanin nila ang Malacanang sa araw na iyon. Naghanda sa sariling inauguration sa Ceremonial Hall ng Malacanang. Nanumpa rin si Pangulong Marcos, ngunit ang live coverage nito ay pinutol habang umiere. Naghahanda sa Club Filipino sa San Juan ang kampo ni Cory Aquino para sa inauguration nito bilang ganap na Pangulo. Nagbabantay ang mga tao roon, nag-aabang kung sakaling sasalakayin sila ng kampo ni Marcos at pigilan ng inauguration. Nalalapit na ang oras ng aking panunumpa sa pagkapangulo. Nanumpa si Cory Aquino kay Senior Justice Claudio Tihanqui. Itinalaga bilang Vice President si former Senator Salvador Laurel. Conclusion. The People Power Revolution was a response to decades of dictatorship and repression, leading to the establishment of a new constitutional order through the 1987 Constitution. This document embodies the aspiration of the Filipino people for democracy, justice, and human rights, directly rooted in the events of the revolution.